Okay, magandang umaga mga small depo hunters. Nandito naman tayo sa ating topic ngayon tungkol sa Hollow Rock Treasure Deposit. At kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel ay please like and share, and huwag kalimutang mag-subscribe para updated sa ating YouTube channel sa susunod na ating i-upload ng mga videos at mga sign na ating i-decode sa abot ng ating makakaya. So, shout out nga sa lahat ng ating mga viewers, mga hitters, mga new subscribers. Salamat sa inyong patuloy na sumaybay sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. At ating topic ngayon mga small depo hunters, gaya ng nakikita nyo sa picture, ito ang i-decode natin mga small depo hunters. So, tatlong klase or isa ito sa mga tatlong klase na tinatawag na rock and close treasure, no? So, ang masasabi ko lang dito ay small depo hunters, no? Kasi ito kadalasan ay totoong nakuha talaga, no? Na ganito ang mga sign, no? So, ating ibabahagi sa inyo ngayon kung meron kayong bato na kagaya nito na may nakaukit na mga marka, ay suriin yung mabuti sa paligid kung meron bang karagdagang marka. So, umpisa natin mga small depo hunters dito sa picture na to sa column B, no? Ito yung column B. So, dito sa column A, nagpahiwatig na sa loob ng bato merong malagang bagay na sa loob. So, paano nga ba makilatis natin na kung merong malaking bato ay merong laman na ginto or diamond or gemstone? So, pansinin natin mga small depo hunters, ito ang binigay na gibin na bibigay ng palatandaan na merong rock enclosed treasure or hollow rock treasure deposit. So, yan. So, anong nakikita nyo dyan na sign? So, ito. Okay. Letter C na nakataob. O, yan. Sa gaya ng picture niyo, ibig sabihin diyan ay nasa o inside rock deposit, no? Ito yung inside rock deposit or pwede ring rock enclosed treasure, no? Paano ba malalaman kung rock enclosed treasure? Example, kung makikita nyo itong sign na ito na letter C na pataob tapos merong dot, ano ibig sabihin yan, no? So, unang-una, kilatisin ninyong bato kung ito ba ay hollow rock, no? Hollow rock ba ito? Pansin niyo yung mga small depo hunters, no? Pwede nyong pukpukin ng martilyo. Yan. Martilyo. Pukpukin nyo yan. Ito, pukpukin nyo. Example na, pag meron kayong makita na bato na may markang letter C na pataob na may dot. So, yan. Kung meron yan mga small depo hunters na hagubhob, example, no, parang hagubhob or parang may laman sa loob, parang tagungtong, no, hollow rock, ibig sabihin may laman. May laman, no? So, example, dito naman tayo sa kabila. Ganito rin ang forma niya, kahit anong position na ganyan, o or ganyan. Rock enclosed treasure gyapon yan. Rock enclosed gyapon, no? Ganyan mga small depo hunters, no? So, kung makita kayo ng bato, kilatisin nyo mabuti. At dapat, tandaan nyo na malaking bato ang ibig sabihin yan. Hindi yung mabubuhat lang ng tao na bato. Dapat malaking bato. For example,
ito yon, merong nakaukit na letter C, may dot. Paano kung merong ganyan, arrow? Paano kung walang arrow pero merong dalawang guhit? So iba na yan ang ibig sabihin yan ng small leaf hunters. Traveling na tayo dyan, no? Travel distance na yan mga small leaf hunters. Travel, no? Pag mayroong kasama. Pero dito sa picture, nag-iisa lang ito, no? Nag-iisa lang mga small leaf hunters. Kaya directly dyan mismo sa bato ang deposit, no? O inside rock deposit. Okay, natalakay natin mga small leaf hunters ang unang sign, no? Na rock enclosed treasure o hollow rock treasure deposit. So ikalawa, dito naman tayo sa malaking bato na may butas. Paano nga ba malalaman natin na rock enclosed treasure yan? Dapat gaya nito, ang butas niya ay nandito sa ibabaw. At ang forma niya small leaf hunters, dapat nakaimbudo. Yung ganyan ba? Yan nakaganyan. Yan mga small leaf hunters. Yan. Bakit tinadya yan? Kasi pag tuwing umulan, pumuntang ulan yan, patak ulan, patak. Yan. Yan. Example, yan tong clouds. Maitim na, maitim. Pumapatak sa dyan. Bakit pumapatak siya dyan? Bakit mayroong ganyan na butas sa malaking bato? Hindi mo alam na meron pala bang ginto dito. So yan ang dapat ninyong kilatisin, no? Paano kung ang butas niya ay nasa gilid? Example dito. Ay hindi na yan rock enclosed treasure mga small leaf hunters. Iba na yan. Iba na yan, no? Talagang nakatutok niyan dyan mismo. Yan ang pattern niyan mga small leaf hunters, no? Paano kung tagusan? Yan. Tagusan yan. Isa lang ibig sabihin niyan small leaf hunters. Pag nakaslanting siya, sundan mo yan ng araw. Yan o, dyan. Sundan mo rin dyan. Kung hindi siya nakaslanting, opposite na yan. Opposite direction. Opposite direction na yan mga small leaf hunters, no? Pwede ka doon, pwede ka dito. Yan. Paano kung ang bato ay nandito sa ibabaw? Ang hole, ito, na nakaimbudo. Pero merong dot o arrow na may dot. Yan, example yan. Paano yan? Tinawag na distance mga small leaf hunters. Pwede either dito, no? Kung makakita kayo ng arrow na ganyan, tapos merong dot dito, yan. Ang direction yan, pwede doon. Pwede rin diyan. O pwede rin dyan. Iba natin kulay. Yan, mula dyan sa dyan. Pwede mong dyan yung ka-direction, no? Pero ang bato ay may butas na paganyan, may imbudo. Dalawa ang option mo yan dyan mga small leaf hunters, no? Pwede ring hukayin mo nitong bato mismo. Pero kung wala, ibig sabihin travel sign ito mga small leaf hunters, no? Pag ganito, no? Yan, may hole na yan ay kasamang arrow na with dot dito sa gilid. Yan. So kung wala dito sa direksyon, wala rin dito, sundan mo to. Yan. Sundan mo yan, small leaf hunters. No, pag walang laman ito, small leaf hunters. Pero kung nag-iisa lang siya mga small leaf hunters, nakaimbudo siya, ay malamang tirahin mo na mga small leaf hunters, baka maunahan ka pa ng iba. So yan, no? Dapat malaking bato. At
mas maganda yung small leaf hunters bago mo yung biyakin, at dapat i-detect mo dyan sa metal detector. Mag-detect ka dyan ng metal detector. Yan. Bufine 66. Yan, i-detect mo yan sa paligid. Paligid. Yan. So yan, small leaf hunters, no? Dito tayo sa ikatlo, small leaf hunters. So, ganito pa rin. Malaking bato. Tapos, mayroong nakaukit na ganito. Yan. Number 3. Malaki ang sa ibabaw at maliit. So, ibig sabihin yan ay rock enclosed treasure or hollow rock treasure deposit. So, yan. Ano ibig sabihin yan? So, nandyan mismo sa loob ng bato or tinawag na inside rock deposit. Yan. Try nyo lang mga small leaf hunters, no? Kasi meron na kasi nakakuha ng ganito. So, gaya din dito sa kabila. Equal na 3. Number 3. So, inside rock deposit ganyan pa rin yan mga small leaf hunters, no? So, yan. Ang dapat nating kilatisin pag mayroong karagdagang marka ay mag-iba ang likod niya, no? Mag-iba ang meaning yan mga small leaf hunters, no? So, last mga small leaf hunters, dito tayo sa malaking bato na mayroong sa gitna na rectangle na may dot. Anong ibig sabihin yan mga small leaf hunters? No. Ang ibig sabihin yan small leaf hunters ay nandyan pa rin sa bato, no? Nandyan sa loob ng bato mga small leaf hunters, no? So yan. So example dito, parang tinapal lang siya. Yan, tinapal lang siya. Meron pala dito, no? So ganito. Bakit ganito ang nilagay sa picture? Dalawang klase ito small leaf hunters, no? Pwede rin naroon sa gilid or meron din sa gitna. Gaya nito. So yan. So bantayan niyo, ito yung parang ganyan, no? Yan. Ayan. Yan. So ibig sabihin yan small leaf hunter, nasa bato nakabaon ang kayamanan, no? So merong follow up siya small leaf hunter, no? Parang imbudo siguro niyan. Parang ganyan. Yung ganyan. Ayan. Kasi papapasok din ng tubig niyan pag tuming umuulan. So yan lang mga small leaf hunters ang mga kadalasan ng mga rock enclosed treasure, no? So ito talaga ang mga rock enclosed treasure or inside rock deposit o hollow rock deposit. Yan. So maraming salamat mga small leaf hunters, ay sana ay meron kayo natutunan sa ating pagdidikot, pag-analyze, at nagbibigay tayo ng example kung meron kayong area na nakakita kayo ng ganitong mga sign, ay dapat trabahuin nyo ng mga small leaf hunters. Magdala kayo ng metal detector at maso, no? Pang martilyo para pang ganun yun, no? Pang dikdik, no, ng bato, no? Para libutin itong bato na to kung meron bang hollow rock deposit. Yan. Okay. Hanggang doon lang tayo mga small leaf hunters. Paalam. At ingat lang kayo mga small leaf hunters ng ating mga katiits natin dyan sa Leyte, sa Zamboanga, sa Mindanao, saan kayo sa ating mundo ngayon na tumira. Ingat kayo sa inyong operasyon. Maraming salamat.